Nilagyan ko na rin siya ng Facebook, ng Lightroom, Photoshop. Meron din siyang ano, nilagyan ko na siya ng Premiere, Adobe Premiere kasi nga para na siyang laptop. Ayun oh. Ayan. Ayan, sa naka-online ka na, pwede kang gumamit dito pinaka-keyboard natin na naka-connect via Bluetooth. Ayan, so kung may ka-chat ka, lagay mo lang dyan. So, pwede. At eto na yung ating Counter-Strike 2. Gagamitin natin yung ating keyboard na. Nakapatay tayo. Oh my gosh. Yun, nakapatay tayo ng manok. Pwede na yan. Lalo na pag hindi lang game ang gusto nyo, kung gusto nyo rin mag-browse o mag-internet, panalong panalo to. Pwede rin kayo magtrabaho dito. Ayun, so welcome back sa ating channel. So ngayon tayo ay magkukunya-kunyari ang unboxing lang kasi nabuksan na natin siya. So ito ay ang tinatawag nilang ROG Ally. So ito ay parang console din pero handheld. So buksan muna natin bago natin explain kung anong meron dito sa ROG Ally na to. So ito ay regalo pala sa atin. Bebe Asing, thank you. So yun. So ito nga, dumating na siya. So ROG Ally, buksan natin. So may pandikit yan, tinanggal ko na. So ito siya, pag binuksan mo sa loob, yan, ang bubungad mo. So, meron ditong kasamang ano. Ito yung pinaka-stand niya. So, hindi ko naman ginagamit. Mamaya makikita nyo kung anong gamit talaga nitong stand na to. Pero, manipis lang siya. Parang papel lang. Parang board. So, yun lang sinama niya dito. So, next is this one. Pinaka-cover niya. Tapos, ito yung pinaka-console natin. So, nabuksan na natin to, no? Ginamit na natin. Siyempre, tinest na natin. So, yun. So, okay. So, ito yung itsura niya. Ito yung likod. Meron siyang button din sa likod. Pero maya na yan. Teka lang. Dito mo tayo. Focus mo tayo sa iba pang kasama. Yun. Merong power. Ito yung pinaka-adapter niya. So, para siyang sa laptop din kung titignan nyo. Sa laptop natin. Ito ay merong 65 watts power. So, naka-type C ang pinaka-port niya. So, dito ko muna. Next is, ano pong meron dito? Konti lang naman ito nung huli kong binuksan. Pero ang pinaka hindi ko binuksan yung pinaka-manual. So, yun. Siyempre, meron ding manual. Yan. Manual. Ano pa ba? Manual pa din. More on manual lang unit sa yung power. So, napakasimple lang ang laman niya, no? So, ito na yung pinaka-unit natin, no? Ito yung pinaka-ROG Ally. Ayan. Hindi siya ganun kabigat pero pwede na rin. So, pero pag naglalaro ka dapat ganito para may alalay yung kamay mo. Ito. So, ito yung ROG Ally. So, meron siyang, buksan natin didiin naman lang. Ayan. So, meron siyang fingerprint. Activated din siya. No? So, pwede mo siyang i-unlock o i-unlock gamit yung fingerprint mo. Parang sa cellphone na rin. Hindi ko magana kasi basa yung kamay ko. So, pwede ka namang maglagay ng pin. Pag nag-pin ka, so para ka rin laptop dito. So ito na siya. Kung makikita ninyo, naka siya, no? Parang laptop talaga, no? Kung titignan nyo. Bukod sa games, pwede rin siyang parang laptop. So hindi tulad ng Steam Deck. Meron silang sariling operating system. Ito ang ginamit nila ay Windows 11. So this one is powered by AMD Ryzen. Power siya ng Ryzen Z1 series processor. So, mabilis daw yun. So, hindi ko alam kung gaano kabilis. Kasi yung gamit nating laptop, medyo luma-luma na konti. So, baka mas mabilis pa to sa pinaka-laptop natin, no? Merong Full HD na 120Hz refresh rate. So, talaga naman. Yung refresh rate niya pa lang, panalo na, no? So, yung pagiging smooth ng laro, magandang-maganda pagdating sa laro na to. Sa handheld game na to. So, meron siyang 16GB RAM. Tapos, meron din siyang 512 internal space. So, pwede kang mag-install ng game. Pero meron siyang space lang na 512 GB. So, ibig sabihin, hindi siya ganun kadami kung malalaking games, lalo yung mga AAA games na install mo dito. Napakalaki na nila ngayon, yung capacity niya. So, meron silang option dito na sinabi nila online sa na pwede mong ikaw mismo magpalit ng pwede mong dagdagan yung pinaka nito, storage. So, kaya ng 1 tera to. So, yun lang. Pero yung pinaka memory niya 16 GB, pwede na yun. Hindi mo na pwedeng i-upgrade yun. Pero panalong-panalo na yung bilis na yun, pang editing na rin, no? Meron pang nakahiwalay ditong SD na pwede mo rin lagyan ng games.
Dito nakalagay sa akin yung mga video, mga ibang games ko nandyan. Tapos, mga apps, ibang application ko dyan naka-install. So, pwede yon. Pwede rin siyang sa mismong pinaka-internal natin na storage. Okay, pagdating naman sa controls, napakasarap syempre. Parang Xbox pa rin ang control nito. Parang Xbox nga siya, galing sa Xbox yung pinaka-controller niya. So, hindi na tayo nahirapang mag-adjust kasi galing din tayo sa Xbox. So, halos pareho din. Syempre, yung ganda ng kulay. Saan pa ba? Yung charger. Charger niya gamit Type-C. Kanina pinakita kong power cord. Power brick. Ito yung pinaka-power brick niya. Lagyan ko na rin siya ng Facebook, ng Lightroom, Photoshop. Meron din siyang nilagyan ko rin siya ng Premiere, Adobe Premiere kasi nga para na siyang laptop. So bago tayo pumunta sa pinaka-games, punta muna tayo kunyari sa Photoshop. So talagang parang laptop siya, no? Kasi yung na-install ko ditong Photoshop, yun din yung naka-install sa pinaka-laptop natin. So running siya, so kayang-kaya. So talagang napakabilis itong AMD Ryzen Z1 Extreme. Lalo na meron siyang 16 gig RAM. So kung titignan nyo, sharp din siya kung titignan nyo. Ayun, sharp. Ewan ko lang kung malino sa pinaka-video natin. Pero kung titignan nyo, sharp din siya. No? So pwede ka nang mag-edit dito gamit yung pinaka handheld games. So tulad ng sabi ko, hindi lang siya pang games. Pwede rin siyang pinaka-laptop na. So ang ginawa ko lang dito, binilang ko na lang siya ng pinaka hiwalay na keyboard tsaka mouse. So pwede kong gamitin yung pinaka-mouse tsaka yung pinaka-keyboard natin. So yun. Ito yung games na naka-install din sa laptop ko. Tapos pwede rin pala ditong install kasi nga tulad sabi ko naka Windows 11 siya, Windows 11 base siya na operating system. So ibig sabihin, pwede mong i-install kung ano yung nakalagay sa laptop mo. So napakagaling talaga nito, no? Ayun, no? Kung pakikinggan nyo yung sounds, ang lupit, tunog pa lang. Ayun, no? Ayan. Ayan. So yun, exit na natin to. Isa sa lugar din na pwede ka mag-download ng games nito ay sa Battle.net. Sa Battle.net sites or apps. So doon, bibilin mo yung pinaka-games. Pwede rin, pwede kang bumili doon. Ayan, nasa Battle.net ko siya binili. Yan, merong World of Warcraft, Diablo, ano to? Overwatch 2. Meron din sila niyan. World of Warcraft. Yan, dito rin yung dina-download. Meron din naman sa Steam Deck, pero sa Steam na site. So, dito tayo sa Battle.net pag mga ganito kasi sa kanila to. So, ayan, tulad ng sabi ko, dito ko dinownload Diablo. Dito yung mga lumang Diablo na naka-install sa phone ko. So, bumili tayo ng isa pa. Yung pinaka-Diablo natin, no? Yung pinaka-laro natin. Yung 4. Ayan. Loading siya kasi kailangan din pala ng internet nito kasi online siya. So, ito isang game. Malinaw ang Diablo 4 at saka napakaganda ng audio. Maganda ang audio, maganda ang graphics, lahat maganda. So, ayos na ayos. So, exit na ulit tayo dyan. And, ayun. Pero isa sa pinaka-importante, bilan nyo ng ng pinaka screen protector dito. Kasi napaka talaga nung sensitive yung pinakaunahan nito. Kaysa mabasag nyo kagad. Kasi touchscreen yan Kung mapapansin nyo, touchscreen siya. So, prone siya sa gasgas, prone sa damage, prone sa dumi. Yan, at least kung naka-screen protector kayo, meron kayong backup meron kayong security pagdating sa damage kasi lalo-lalo na dito. Yan, dugyot yung kamay ko Siyempre, may binili tayong JSOX pero hindi ko na i-unbox. Ito yung pinaka JSOX natin. Docking station siya na maraming port. Ito kasi ang gamit ito kung gusto mo siyang mapanood sa big screen. Pwede mo siyang i-connect via HDMI. Yung connection mo dito papunta dito, ibig sabihin pag naglagay ka dito ng USB para sa mouse, USB port or memory card, mariread na siya dito sa pinaka-ROG Ally natin kasi dito na siya nakakonect. So magkakaroon sila parang connection gamit tong pinaka-docking station natin. So ito, ganyan lang siya. Bubukan mo lang ng ganyan, tapos igaganyan mo na siya. Yan. So once na ginanyan mo siya, isasaksak mo yung pinaka-cable papunta dito sa ating, may cable kasi ito, yung Type-C. Yan, yung pinaka-Type-C natin. Yan. Isasaksak mo na dito sa pinaka-JSOX natin, sa docking station. Yan. So, ang ibig sabihin, magiging isa na sila. So, ibig sabihin, kukuha na siya ng power gamit dito sa JSOX. Pero, syempre, para magkaroon naman ng power tong pinaka-JSOX na dito ko muna.
para naman magkaroon ng power tong pinaka JSAX natin, tong gaming station, itong docking station natin, kailangan mo siyang isaksak. Yung pinaka power natin, hindi nyo kasi makikita. So yun, so yung magiging power, yung pinaka power dito mo na isasaksak sa dulo. Yan. So makikita nyo, iilaw yan. Tapos magcha-charge na tong pinaka ROG Ally natin. Maganda comparison nitong pinaka docking station natin tulad nung nasa Nintendo Switch. So kung makapansin nyo yung Nintendo Switch, kailangan nyo i-connect sa pinaka docking station bago nyo makonect sa pinaka TV ninyo. So parang ganun din ang gamit nito. Pero dito marami kasing port, maraming features. Pwede ka nang maglagay ng internet dito. Ayan o, may para sa RJ45. Merong USB port, dalawa. 3.0, mabilis siya, pang transfer din. Meron siyang HDMI. Ano itong DP na to? Sa TV rin ata itong isa. Tapos ito, another Type-C. So, pwede ka rin mag-charge dito ng iba pa. O mag-transfer ng files via Type-C cable. Kung meron kang hard disk dyan. O so, tulad na itong aking hard disk dito. Ito. Itong gaming SSD natin. Ito. Ito, i-install lang ko rin ng game. So, bukod doon sa pinaka naka-install nating storage, so pwede kang gumamit itong mga gantong klaseng SSD hard disk. So, connect mo lang dito sa pinaka Type-C nating butas dito sa pinaka docking station. Then you can transfer na, pwede ka na maglagay ng games dito. Tapos dito na i-read nung pinaka ROG Ally natin. So, yun, ang ganda nitong docking station na to. Recommended to. Kasi ito, may isa pang USB naman dito. Para naman sa mouse at saka sa keyboard. So, ikakabit mo yung pinaka-receiver dito. Kaya kung makikita nyo, gumagalaw siya. Yun, so, kukonek yung pinaka mouse natin. So, yan. Next naman, tong ating keyboard na binili. So, on natin. So, ito naman, i-connect natin via Bluetooth. Kung titignan nyo ito. Yan. So, i-on mo na yung Bluetooth natin dyan. Tapos, i-connect natin yung pinaka. Ito. So, pair natin. Ayan, naka-pair na siya. So, na-pair ko na siya, no? Ayan, so, naka-online ka na. Pwede kang gumamit dito pinaka-keyboard natin na naka-connect via Bluetooth. Ayan. So, kung may ka-chat ka, lagay mo lang dyan. So, pwede ka na mag-type dito. Ayan, no? Enter din. Pareho din. So, pwede mo rin gamitin to as mouse. Yung pinaka-keypad natin dito sa maliit nating natitiklop na keyboard. So, napaka-useful nito, no? Lalo pag nasa labas ka. Dahil meron kang keyboard, meron ka ng mouse. So, laptop na rin siya, no? So, ayos na ayos. At eto na yung ating Counter-Strike 2. Gagamitin natin yung ating keyboard na nakahiwalay dito na Bluetooth. So, titignan natin kung tulad ito na sinasabi ko kapag naglaro kayo nito, mas magandang gamitan ng keyboard or mouse. Pero, ayan na. So, mayroong mga tao dito na magagaling talaga. Patay mga kachamba dito. Ay, may tao. Nakapatay tayo. Oh my gosh. Yun, kung titignan nyo, ito yung sinasabi ko sa inyo, mahirap laruin pag hindi keyboard. Kasi keyboard pa lang, namamatay na ako. So, paano pa? Yan. Manok. Manok na lang. Yun, nakapatay tayo ng manok. Pwede na yan. Sa mga nagbabalak bumili nito. So, okay na okay siyang gamitin. Lalo na pag hindi lang game ang gusto nyo. Kung gusto nyo rin mag-browse o mag-internet, panalong panalo to. Pwede rin kayo magtrabaho dito. So, yun. Solid na solid. Ganda ng handle. Ang ganda ng control. Ang ganda ng mga features. At saka, syempre, malinaw na malinaw siya at sharp na sharp. Dahil nga siya ay naka full HD 120Hz na refresh rate. So, napaka-smooth niyan pag ginagalaw nyo. So, yun, hanggang dito na lang po tayo. Thank you for watching. Please like and subscribe and hit the bell button para po ma-update pa tayo sa mga susunod nating mga video. Goodbye and God bless. Ciao!